sama tayong magiging karakli. Mga kapuso, mula sa Pauline Chapel, pumapasok na sa Sistine Chapel ang mga cardinal para sa conclave kung saan pipiliin ang bagong Santo Papa. At doon po dinarasal nila ang Litany of the Saints. Kalahok ang 133 kardinal mula sa 70 bansa. At mas marami kumpara sa madumalo sa Papal Conclave noong 2013 na 115 kardinal mula sa 48 bansa. Bago pumasok ang mga kardinal sa Sistine Chapel, nagdaos ng misa sa St. Peter's Basilica at doon nanalangin ang mga kardinal para sa tulong ng Espiritu Santo upang mapili ang Santo Papa na kailangan sa anila'y mahalagang puntong ito ng kasaysayan. Saksi, si Connie Sison. Umaga pa lang, marami nang nakaantabay sa St. Peter's Square para makadalo ng misa sa St. Peter's Basilica. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Ang mga gamit na mga papasok, sinusuri at dumaraan sa X-ray machines. Ito na yung linya papasok ng St. Peter's Basilica. At nakikita natin sa oras na ito dito sa Roma, bandang alas 8 pa lamang ng umaga, ay mahaba-haba na rin yung pumipila para doon sa mga publiko na syempre gustong makapasok sa loob ng Basilica para masilayan yung 133 cardinal electors at ipagdasal na rin sila sa unang araw ngayon ng Papal Conclave. Ang ilang debotong narito galing pa sa iba't ibang bansa. Taga Manila. Pero Palawan po talaga kami. So talagang plano nyo magpunta dito for the Kagabi Conclave? po, nag-fly in kami. Alas 10 ng umaga, oras dito sa Vatican, o alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsimula ang misa. Sa homily ni Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean of the College of Cardinals, hiniling niya ang tulong ng Espiritu Santo para mapili ang Santo Papang nararapat at kailangan ng mundo sa panahong ito. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza, perché si è eletto Papa, si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia. Kasunod ng voted mass o pro elegendo pontifice, muling magtitipon ang mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa Litany of the Saints. Pagkatapos niyan ay magpuprosesyon silang papuntang Sistine Chapel para sa pagsisimula ng conclave. Dahil sikreto ang sagradong tradisyon ng pagpili sa Santo Papa, kinakailangan pang lagyan ng film ang mga bintana ng Sistine Chapel. Nagkapit din ang mga jamming device para tiyak na hindi makasasagap ng cellphone signal. Inaasahang isang beses lamang ang magiging botohan ngayong araw. Alas 7 ng gabi rito o alauna ng madaling araw sa Pilipinas ay posibleng makakita na tayo ng usok, itim man o puti mula sa chimney ng Sistine Chapel. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Mga kapuso, makibalita po tayo kay Connie Sison na naroon ngayon live sa Rome, Italy para tutukan ng conclave. Connie, anong latest? Yes, Pia, nakapasok na nga lahat ng 133 na mga cardinal electors sa loob ng Sistine Chapel at nagsimula silang lumakad mula naman at magprosesyon mula doon sa Casa Santa Marta at ito'y eksakto na 4:30 sila nagpulong-pulong at narinig natin yung hymn na napaka-soothing at ang announcement nga na nagsisimula na ang prosesyon kanina dito sa may St. Peter's Square at itong nakikita natin na habang lumalapit itong oras na sinasabi na magbobotohan na ang mga cardinal electors, siya namang ding pagdami ng mga tao, na mga debotong Katoliko dito sa St. Peter's Square. At nakikita nga natin dito na sunod-sunod ang pagdating ng mga pilgrims. Ito yung mga grupo ng mga debotong Katoliko na nagsasama-sama sa isang tour para sa kanilang panata na masaksihan ang pagpapalit ng Santo Papa. Pia?
Connie, so ngayon tapos na yung misa, nakapunta na sila mula dun sa Pauline Chapel, papuntang Sistine Chapel, nakita rin natin yung litanya. Pagpasok nila or pag-umpisa ng mismong conclave, ano yung magiging proseso ng botohan? May mga speech pa ba dyan or talagang diretso botohan na? Meron pang mga gagawin, Pia. Unang-una sa lahat, meron silang susundin doon sa paragraph 53 na itong sinasabing Universi Dominici Gregis. Ito yung oath that they will commit. Sasabihin nila na kung sila ang ma-elect. Kasi tandaan natin, any of them will go inside as cardinals. But one of them, syempre, ay maaaring maging pope sa kanan, di ba? At ito ay sasabihin nila na magko-commit sila na kung sila nga ay mahalal, ay sila ay gagampanan nila ng tungkulin nila ito sa Munus Petrinum na bilang head ng Universal Church ng Simbahang Katolika. At sila din ay of course magpe-pledge nga ng kanilang secrecy. Sa lahat ng pagkakataon dapat talagang walang outside forces na makaka-impluwensya ng kanilang pagbobotohan. At meron din na manggaganap na yung Master of Pontifical Liturgical Celebration ay magpo-proclaim ng extra omnes. Ibig sabihin, lahat ng individual na nandoon na hindi kasali doon sa 133 na mga cardinal electors, Pia, ay dapat umalis. At ang matitira na lamang ay yung Master of Pontifical Liturgical Celebrations at yung kanyang ecclesiastic designated na magde-deliver naman ng meditation prayer. Yung meditation na yon na gagawin nitong mga cardinal electors, Pia, ay parang ipapaunawa sa kanila yung napakabigat na responsibilidad nila na talagang hintayin ang banal na Espiritu Santo na gabayan sila para makapag-elect ng tama, nararapat na papalit na Santo Papa para sa kabutihan ng Simbahang Katolika. At dapat talagang nakatutok ang kanilang mata sa will ng Diyos. At Connie, nakikita natin sa live na kuha natin ang mga kardinal doon sa loob mismo ng Sistine Chapel, pati na si Cardinal Tagle, isa sa 3 Pilipinong kardinal na makikilahok dito sa conclave. So Connie, lahat ba ng 133 cardinal electors makakaboto doon sa loob mismo ng Sistine Chapel? Kasi di ba merong hiling ang isa sa mga cardinal elector na mula sana sa Casa Santa Marta siya boboto at saka dadalhin ang kanyang boto sa Sistine Chapel. Pinayagan ba ito? Yes, alam mo, Pia, kanina nagpunta tayo doon sa Holy See Press Office at nagpa-update tayo ukol dito sa sinasabing hiling na ng isang kardinal na hindi nagpabigay ng kanyang pangalan at hindi rin nagbigay ng detalye kung bakit niya hinihiling itong makaboto sana from inside yung Casa Santa Marta. Pero ang sabi sa atin, wala silang update na nakuha o komunikasyon na merong kardinal na mananatili sa Casa Santa Marta. Ang ibig sabihin daw niyan, kung walang komunikasyon sa kanila, ay ang lahat ng 133 na cardinal electors ay naroroon ngayon sa loob ng Sistine Chapel para doon mismo mag-cast ng kanilang mga boto. At Connie, nabanggit mo kanina na napakarami na rin mga deboto, mga pilgrims na dumadating sa mga sandaling ito para mag-abang, para kung may makikita ba silang puting usok o itim na usok maya-maya. So, nakita rin namin kanina may mga nakausap ka ng ibang Pilipino or ilang Pilipino dyan. May dumadating ba? Dumadami pa ba yung mga Pilipinong nariyan para mag-abang sa labas ng Sistine Chapel? Yes. Alam mo, hindi lang mga Pilipino. Yung mga nakatira dito sa Roma o kaya sa Vatican City na mga Pilipino, talagang given na nga sabi nga nila, talagang hindi nila palalampasin ang pagkakataon syempre dahil nandito na rin lang naman sila, hindi ba? At pupunta talaga sila dito. Pero ang nakakabilib, ay yung mga Pilipino na talagang plinano ito way ahead of time, nanggaling sa Palawan, nanggaling sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at pamilya sila talaga na nagpabook para lamang makapunta sa unang araw nga nitong conclave. At syempre, ang inaabangan natin ngayon dito ay yung paglabas ng unang puting usok, Pia. Pero bago mangyari yan, kailangan muna na of course makakuha yung susunod na sinasabing magiging Santo Papa ng 2/3 vote o 89 votes o mahigit pa para siya nga ang maging Santo Papa, hindi ba? So
talagang maraming kailangang sundin na procedure bago natin siguro makita itong usok, no, na mauunang puting usok dito sa aking likuran. Yung maliit na yan, Pia, sa pagitan nitong St. Peter's Basilica at itong palace ng Apostolic Palace, yan yung bubong ng Sistine Chapel. Ganyan lang kaliit yung Sistine Chapel na yan at medyo challenging, ano, para dun sa mga medyo nasa likurang bahagi nitong St. Peter's Square na talagang matanaw. Kasi napakaliit lang nung chimney na nakalagay dyan. Bagamat yan ang sitwasyon, sabi nga nila, wala nang alisan. No? Tuloy-tuloy na sila hanggang sa makita ang unang usok, kung ito man ay itim, na ibig sabihin ay wala pang nahahalan na bagong Santo Papa, o puti naman, na ibig sabihin ay meron na. Pero ang sure dyan, talagang mag-aabang sila kahit na ilang araw pa ang sabihin na natin na taga-itagal nitong butuhan. Sabi kasi kung hindi makapag-elect ngayon, Pia, ng Santo Papa, dahil isang beses lamang sila boboto ngayong araw na ito, hindi ba, ay magtutuloy-tuloy ang botohan simula bukas din. Pero bukas, 4 na beses na silang boboto. 2 sa umaga at 2 din sa gabi. Yung 2 sa umaga, Pia, ay pagsasama na no? Yung susunugin yung 2 votes na yun. Therefore, ganun din yung sa hapon. Kaya 2 beses lang din tayo makakakita ng usok. No? So, magtutuloy yan hanggang 3rd day ng votation ng ating mga ng mga cardinal electors. Kung hanggang sa talaga hindi pa rin nila ma-reach yung 2/3 vote o 89 and above na boto para sa susunod na Santo Papa. Pero pag dumating na yung ikatlong araw nito, Pia, dapat muna daw magpahinga ng isang buong araw yung mga cardinal electors nila para nang sa ganon, susubok sila ulit, sasabak muli sa botohan the following day. So mukhang talagang matinding pagbabantay ang gagawin nyo dyan, Connie. At doon sa isang mga naging report mo, sinabi mo at pinakita mo yung mga bintana dyan sa Sistine Chapel na talagang wala kang matatanaw sa loob kasi nakababa yung kortina, wala ka talagang masisilip. Kailan ba nila bubuksan yan? Kapag tapos na lang at na-announce na Habemus Papam, so talagang bantay sarado. Hanggang saan lang ba kayo pwedeng lumapit? Alam mo, Pia, may mga designated areas lang ang media, no? Dito sa may St. Peter's Square, no? Hindi kami nga makalapit, no, doon mismo sa mismong harapan ng St. Peter's Basilica, no? Except of course, merong daan sa gilid, no? Na may mga pinayagan sila, katulad ng mga local Italian media at mas malalaking mga international media na pinapasok nila sa loob ng Basilica, no? Pero ito ay limited lamang, ano? Ang napaka-importanteng na iisip din natin dito, Pia, ay importante makita at marinig natin, ano? Hindi man natin maintindihan dahil ito ay minsan nasa Latin na salita o kaya Italian. Makikita daw ng lahat na talaga kung meron ng Santo Papa dahil universal ang language ng pagpapausok, di ba? Itim o kaya puti. Alright, so basta ang aabangan natin, Connie, yung mga katagang Habemus Papam. At syempre kapag narinig natin yan, ay kakausapin ka namin kaagad. Aabangan namin ang resulta, Connie, ng iyong pagbabantay dyan. Maraming salamat sa iyo. Si Connie Season po, nag-uulat live mula sa Vatican. Mga kapuso, mabigat po ang responsibilidad ng mga cardinal elector sa kanilang pagpasok sa Sistine Chapel para piliin ang ika-267 Santo Papa. At bago po magsimula ang conclave, may pasilip ang Vatican sa loob ng Sistine Chapel, pati na sa tinaguriang Room of Tears. Saksi, si Ian Cruz. Sa loob ng 5 siglo, 26 na Santo Papa na ang naihalal sa loob ng Sistine Chapel kung saan nagbobotohan ang 133 cardinal elector para sa susunod na Santo Papa. Saksi ang mga engranding fresco na likha ng Renaissance artist gaya ni Michelangelo. Sa kisame ng Sistine Chapel, masisilayan ang mga obrang hango sa aklat ng Genesis sa Biblia, kabilang ang sikat na creation of Adam. Nasa altar wall naman ang Last Judgment na 5 taong nilikha ni Michelangelo at ipinakikita ang Second Coming of Christ. Bawat upuang nakalaan para sa cardinal electors may pangalan, balota at kopya ng Ordo Ritum Conclavis o Order of Conclave Rites. Nakagrupo ang pangalan ng mga cardinal sa 4 na kategorya: Cardinal Bishops,
Cardinal Patriarch of the Eastern Churches, Cardinal Priests at Cardinal Deacons. Sa pagpasok ng mga kardinal sa Sistine Chapel, nanumpa sila ng absolute secrecy at hindi susuportahan ng anumang tangkang impluwensyahan ang conclave. At kung mapipiling Santo Papa, ay buong katapatan nilang tutuparin ang kanyang tungkulin. Kapag nakapasok na lahat, idedeklara ng Master Pontifical Liturgical Ceremonies ang extra omnes. Ibig sabihin, lahat ng di kasama sa conclave kailangan ng umalis. Susundan niya ng second meditation ni Cardinal Raniero Cantalamessa, Preacher Emeritus of the Papal Household. Pagkatapos niya ay magsisimula na ang botohan. Inaasahang 1 beses lang boboto ang mga cardinal ngayong araw. Isusulat ng bawat cardinal ang pangalan ng kanilang napili sa balota. Tutupiin ito. Ipakikita sa lahat at dadalhin sa altar kung saan may lalagyan na may platong takip. Bago ihulog ang balota, sasabihin ng cardinal, saksi niya si Kristo na siyang hahatol sa kanya na ibinibigay niya ang kanyang boto sa taong sa harap ng Diyos ay pinaniniwalaan niyang nararapat mahalal. Kapag nabilang na ang lahat ng boto, tutuhugin ng final scrutineer ang lahat ng balota gamit ang karayom at sinulid. Oras na maabot ang 89 na boto o 2/3 ng kabuoang cardinal electors. At tinanggap ng bagong Santo Papa ang pagkakahalal sa kanya. Dadalhin ng Santo Papa sa maliit na sacristy na binansagang Room of Tears. Doon, nakahanda na ang iba't ibang sizes ng papal robes para sa susunod na Santo Papa. Noong unang nasilayan ng publiko si Pope Francis taong 2013, may mga iniba siya sa nakagawian para sa first appearance ng Santo Papa. Di niya sinuot ang nakagawiang pulang mozeta o kapa o ang gintong krus at sa halip ay ginamit pa rin ang silver-plated cross niya noong arsobispo pa siya ng Buenos Aires. Di rin niya sinuot ang pulang shoes of the fisherman para sa mga Santo Papa. Sa halip ay itim pa rin ang kanyang sapatos. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ngayon, buong mundo naghihintay kung kahalintulad niya ng gagawin ng susunod na Santo Papa o kung meron din siyang iibahin. Ang hiling ngayon ng mga kardinal sa mananampalataya, panalangin para mapakinggan nila ang Espiritu Santo sa pagpili ng susunod na lider ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ang iniwang alaala at mabuting halimbawa ni Pope Francis patuloy na nasa isip ng ilang Pilipino habang ipinagdarasal ang magiging bagong Santo Papa. Saksi si Dano Tingkungko. Mula sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo, ipinrosesyon sa sitio militar sa Project 8 Quezon City ang tinawag nilang Kariton ni Kiko. Anila paglalarawan nito na gaya ni Pope Francis, kailangan ng simbahan at ng susunod na Santo Papa na lumabas at lumapit sa mga tao. Sabi ng kanilang kura paroko, hindi rockstars o mga sikat na tao ang kailangan ng simbahan. We need people who are not afraid to be unpopular. Francis was not popular. He was unpopular to cardinals who were conservative, cardinals who were exclusive, cardinals who were afraid to encounter people who are different from them. Francis was such a unique person, open to all, especially to those who are neglected, forgotten, marginalized, rejected, and oppressed. Ilang oras bago ang Papal Conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa, nag-alay ng mga misa at dasal para rito ang mga Katoliko sa iba't ibang lugar. I want yung qualification ng next Pope natin. Gusto ko ganun, yung parang tulad din ng mga qualities ni Pope Francis at ni Pope John Paul. Nagbibigay sila ng importance. Yung maliliit na tao, yung mga tao na kailangan ng mercy ni Lord at saka ng
concern sa mga may hirap. May he truly radiate the life of Christ, the mercy, the compassion, the justice of Christ, of course. No? Justice is not just about for the victims of war and crimes, but justice for the poor, justice for the environment, justice for the little people. Hinahanap natin ay ang pinili ng Diyos na maging pastol, mabuting pastol, upang akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Sa Rome, Italy, nagdaos ng send-off ang Manila clergy para sa mga Pilipinong kardinal. Ano nga ba ang mga katangiang hahanapin ng mga cardinal elector para sa susunod na Santo Papa? Tingin ni Father Francis Lucas, Pangulo ng Catholic Media Network at Director for Broadcast ng CBCP, dalawang pananaw ang hahanapan nila ng balanse. Kabilang dito ang pagsunod sa halimbawa ni Pope Francis. Yung humility niya, yung kanyang fearlessness, hindi natatakot, nagsasalita. Sa tingin man ng iba delikado, ay ginagawa niya, gayang ginawa niya laban sa migration ni Trump, di ba? Ganon din sa Palestina. Ganun din sa Sudan at yung iba't iba pa. Bumisita siya sa Iraq. Pangalawa, dito hindi magkakapare-pareho ng pananaw ay merong ang tingin masyado namang progressive si Pope Francis. Lalo yung mga issues na sinimulan niya. At kung may mapili, pwede bang tanggihan ang pagiging Santo Papa? Pwede. Okay. Pwede. Although, doon sa kanyang sinumpaan ay sinasabi niya gagawin niya ang tunay na paglingkod sa simbahan. Ay ba't ka-atras? Ang tingin ko, kaya lang tinatanong o tinatanggap para buong loob niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Sa ibang balita, sinubukan umanong iwasan ang checkpoint sa Cavite. Kaya nasa kote ang dalawang Chinong sangkot umano sa pagdukot sa grupo ng madayuhan. Saksi, si June Veneracion. Dalawang Chinese ang arestado dahil sa pagkakasangkot umano sa kidnapping sa isang grupo ng mga foreign national. Naaresto sila matapos takbuhan umano ang isang checkpoint sa Bacoor, Cavite noong May 3. Nakuhanan sila ng mga baril at bala. Nung pinapahinto po ay iniwasan po at sinubukan pong iwasan yung kanilang dragnet kaya pinutukan na po yung gulong po ng kanilang sasakyan at naaresto nga po itong dalawang Chinese. May 2 nang mapasama umano ang mga suspect sa pagdukot sa dalawang kapwa Chinese, isang Korean at dalawa nilang Filipinong driver at bodyguard. Nakasuot raw ng uniforme ng PNP ang 3 sa 7 suspect na humarang sa sasakyan at kumidnap sa mga biktima habang papunta sila sa Nasugbu, Batangas. Pinakawalan din naman agad ang mga Pinoy, pero hindi ang mga banyaga. Sa negosasyon, 200,000 USDT o cryptocurrency daw ang ransom demand ng mga kidnapper para sa bawat isang foreign national. Di nagtagal, pinakawalan din ang mga biktimang Chinese at Korean noong May 3. Plain and simple kidnapper ransom po ito. Inaalam pa po natin, sir, kung ano po ba yung kabuuan ng ransom money na naibigay po ng 3 pamilya po ng victims. Kabilang sa iniimbestigahan ng PNP ang posibilidad na merong kontak ang mga kidnapper sa grupo ng mga biktima dahil nalaman ang kanilang lakad nung araw na sila ay makidnap. May mga ganitong insidente po ay lahat po ay suspects po, including po yung mga kasamahan at probably kasama nila at the time ng kanilang pagkaka-abduct po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Isang patay na mahulog sa bangin sa Cagayan de Oro City ang truck na naghatid ng mga eleksyon paraphernalia sa mga karatig lugar. At nagkasunog naman sa isang paaralan sa Bangued Abra na magsisilbi dapat voting center. Ating saksihan! Madaling araw kanina nang masunog ang Dangdangla Elementary School sa Bangued Abra. Pero giit ng COMELEC tuloy ang botohan sa Lunes. 2 gusali pa raw sa paaralan ang maaaring gamitin at pwede ring magtayo ng makeshift voting center. Iniimbestigahan pa kung sadya ang pagkasunog. Hindi po namin ililipat ang polling place. Mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto. We'll make sure na these people will be accountable. Paano nangyari yan? Rami na nga natin pulisan. In fact, we are already augmented with
military. Dalawa na po yan. Gross incompetence and gross negligence sa trabaho po nila. And this is dismissible dun sa PNP po natin. Simula ngayong araw, isinailalim na sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa Cagayan. Kasunod ito ng pagkakalagay sa red category ng bayan bilang election area of concern matapos ang pamamaril kay Rizal Mayor Joel Ruma. Tuloy naman ang final testing and sealing ng mga automated counting machine gaya sa ilang lugar sa Visayas. Walang nakitang problema sa mga ACM sa Iloilo City. May ilang balota namang hindi kaagad tinanggap ng ACM sa Oton, Iloilo. Pero sabi ng COMELEC, normal lang ang ganitong problema. Naging maayos naman ang testing at sealing sa Talisay City, Negros Occidental. Pero sa ibang bayan sa probinsya, may 4 na ACM ang naiulat na hindi gumana. Merong mga minor problems na encounter, like yung may nasira na ACM, automatically na po yun, na-reported natin na sa National Support Center, palitan yung ACM na hindi nag-work. May mga balota namang hindi binasa ng ACM sa General Santos City. Ganun pa rin. Nasolusyonan din agad ito ng DepEd Supervisor Official at Technical Support Staff. Possibly, ang problema doon is marumi yung scanner. So, ang ginawa namin para ma-solve yun, open namin yung ACM. Underneath, nagamit kami ng wipes para malinis. Then, try namin ulit, then okay na. Sa Zamboanga, Sibugay, naantala ang pag-deliver ng mga makinang gagamitin sa eleksyon dahil sa labanan ng mga sundalo at armadong grupo. Yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin. Pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Sa Cagayan de Oro City, nahulog naman sa bangin ang truck na naghatid ng mga election paraphernalia sa mga karatig bayan. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang truck kaya bumangga ito sa isang tricycle at nahulog sa bangin. Patay ang isang sakay ng truck habang 4 ang sugatan. Naharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng truck na hindi pa nagbibigay ng pahayag. Sinusubukan rin kunan ng pahayag ang may-ari ng truck. Ayon naman sa COMELEC, tutulungan nila ang pamilya ng nasawi. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi nila ito empleyado kundi tauhan ng kakontratan nilang kumpanya sa paghahatid ng gagamitin sa eleksyon. Pinabulaanan naman ng COMELEC ang puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Davao City na may balota sa isang mock elections na binilang kahit may sobra o manong boto. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Ayon sa National Office ng PPCRV, gusto lang subukan ng kinatawan nila ang performance ng makina. Sabay puri sa PPCRV Davao sa vigilance nito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa Lunes, magpapasya ang halos 70 milyong Pilipino sa kung sino ang nais nilang maluklok sa mahigit 18,000 posisyon mula senador hanggang sa mga lokal na posisyon. Pinakamaraming rehistrado po sa Calabarzon, sa Central Luzon at Metro Manila. Saksi, si Nico Wahe. Mahigit 69 million ang rehistradong botanteng Pilipino para sa eleksyon 2025. Mahigit 68 million ang sa Pilipinas rehistrado. Mahigit 1 milyon naman ay overseas voters. Kumpara noong 2022, 2.6 million ang itinaas ng bilang ng rehistradong botante ngayong eleksyon 2025. Sa 3 island groups ng bansa, pinakamarami ang rehistrado sa Luzon na mahigit 38 million o 55.8% ng locally registered voters. Mahigit 20% naman ang nasa Visayas, katumbas ng 13.8 million. Di nalalayo ang porsyento sa Mindanao na may 16.4 million ang botante. Sa 10 pinaka-vote-rich region sa Pilipinas, nangunguna ang Calabarzon, sinundan ng Central Luzon, NCR, Central Visayas, Bicol Region, Ilocos Region, Davao Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Western Visayas. Isa sa 3 rehistradong botanteng Pilipino mula sa Metro Manila at mga kalapit rehiyong Calabarzon at Central Luzon. Pagdating naman sa vote-rich provinces, nangunguna ang Cebu, sinundan ng Cavite,
Bulacan, Pangasinan, Laguna, Negros Occidental, Batangas, Pampanga, Rizal at Iloilo. 6 sa 10 pinaka-vote-rich na lungsod ang galing sa NCR, ang Quezon City, Maynila, Caloocan, Taguig, Pasig at Valenzuela. Kasama rin sa top vote-rich cities ang Cebu City, Davao City, Zamboanga City at Antipolo sa Rizal. Sa vote-rich municipalities, 5 ang nasa Rizal, 2 ang nasa Bulacan at Cavite at 1 ang nasa South Cotabato. Pinakamababa naman ang bilang ng botante sa Cordillera, Caraga, Mimaropa, Cagayan Valley at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinakakaunti ang botante sa bayan ng Kalayaan sa Palawan na mahigit 800 lang. Pagdating naman sa mga botanteng nakarehistro sa ibang bansa, bumaba ang bilang ng registered overseas voters ngayong 2025 kumpara noong 2022. Ngayong taon, pinakamarami ang rehistrado sa United Arab Emirates, Amerika at Saudi Arabia. Pero batay sa mga nakaraang eleksyon, gaano karami sa registered voters ang bumoto? Sa nakaraang eleksyon mula noong 2004, laging mas mataas ang turnout ng mga overseas voter tuwing presidential elections kumpara sa sumunod dito na midterm elections. Ganyan din halos ang trend sa botohan sa Pilipinas, maliban noong 2013 midterm elections na mas mataas ang turnout kumpara sa eleksyon 2010. Hindi ko rin malaman yung psyche ng mga Pilipinos, pero siyempre pagka tinignan natin siguro nga dahil sa yung choices kasi sa president mas kokonti. So mas tinitingnan ng mga Pilipino, napaka-importante kasi ang presidency sa atin at vice presidency. Of course, hindi naman natin binabaliwala o sinasabi hindi importante ang senador. Equally important yan. Pero paalala ng COMELEC, dapat hindi sinasawalang bahala ang midterm elections. Yan ang isa sa mga features o mapagmamalaki ng isang bansang demokrasya. Bakit? Sa komunisang bansa ba, mayroon ba silang eleksyon? Sa bansa ba na sosyalista, may mga eleksyon ba silang mga ganun? Hindi ba wala? Dito, nai-enjoy natin sapagkat may pagkakataon tayo na ayawan ang mga leader na hindi natin gusto na. O kaya yung performance, hindi tayo kontento, pwede natin sila na ngayon napalitan. Sa paparating araw na 2025 midterm election, hindi malabong ganito rin ang sapitin. Ini-expect ko rin ngayon sa overseas voting at saka yung midterm. Mga 63 to 65% ang local elections eh. Sa overseas, baka mababa rin ito, mas bababa ito doon sa 40.59% ng 2022. Pero posible raw na magbago ang trend dahil sa mas modernong eleksyon ngayon sa Pilipinas. Kita mo, nagpa-internet voting tayo, wala pa before. First time sa kasaysayan ng ating bansa. Sana man lang mahikayat ng mga Pilipino. Uy, hindi na ako pupunta sa embahada. Hindi na ako padadalhan pa ng mga sulat na naglalaman o envelope na naglalaman ng balota. Dito, text na lang, cellphone na lang, laptop, iPad, makakaboto na ako. Ang laking convenience nun. Nakasalalay rin daw ang mataas na voter turnout sa mga kabataan. Lalo't 63% ng mga boboto ngayon ay ang pinagsamang millennial at Gen Z. Paano natin masisigurado na boboto ang mga kabataan? Kinakailangan pabotohin natin ng mga kabataan at ma-realize nila yung bawat boto nila hakbang para sa kinabukasan. Halos 1 linggo na lang bago ang eleksyon 2025. Ang boto ng bawat Pilipino, saan mang panig ng mundo, mahalagang ambag ng bawat isa sa kinabukasan ng bansa. Opo, boboto. Para sa pagbabago ng bayan. Sa alang-alang natin yung boto natin, sir, kasi kailangan din yun para sa kapakanan ng ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng kanilang Tugon ng Masa April 2025 pre-election survey. Ating saksihan. 18 kandidato ang may statistical chance sa manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang Voting Preferences Survey ng Octa Research para sa 2025 senatorial elections. Yan ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Broadcaster Ben Tulfo, Incumbent Senators Pia Cayetano at Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senator Dito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, TV host Willie Revillame, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Kiko Pangilinan. Ang survey ay non-commissioned
at isinagawa noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at mga rehistradong botante. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. Nakaranas po na pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila. Malakas na ulan ang bumuhos sa Welcome Rotonda at E. Rodriguez sa Quezon City. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa ilang lugar naman sa Maynila. Ayon po sa Pag-asa, dulot ito ng thunderstorm. At mula naman sa dalawa, isa na lang ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility matapos mawala ang unang LPA na nagpaulan sa bansa mula noong weekend. Huli na mataan ng LPA sa coastal waters ng Sipalay, Negros Occidental. Ay sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mawala sa mga susunod na araw. Pero magpapatuloy ang masamang panahon sa ilang lugar at umiiral din ang easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansang uulanin bukas. At may malalakas na ulan na posible magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto. Mataas din ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Nasa loob pa rin po ng Sistine Chapel ang mahigit 100 Cardinal Elector para sa conclave o pagpili sa bagong Santo Papa. Isinasagawa pa rin ang Oath of Absolute Secrecy. At mamaya po 1:00 ng umaga sa Pilipinas o 7:00 ng gabi sa Vatican, inaasahan ang unang paglabas ng usok mula sa chimnea. Isang beses lang boboto sa unang araw ng conclave at kung wala pang mapipili na bagong Santo Papa, muli magkakaroon ng botohan bukas. 4:30 ng hapon bukas sa Pilipinas, inaasahan ang muling paglabas ng usok. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.